Matthew chapter 2 verse 11 pa rin, they opened their treasure. May dala-dala silang treasure. Okay? Napakinggan ninyo kung ano ibig sabihin ng treasure. Ano ito? Ano ang sinisimbolo nito? Okay? Sa kanilang mga puso. Ito ang nire-represent ng kanilang puso, kaya ito ang binigay nila sa hari ng mga Hudyo at Mesaya ng sanlibutan ito. Tingnan natin. Sabing ganon, opening their treasures, they presented to him gifts of gold and frankincense and myrrh. Now, dahil sila po ay mga talagang mga mga high-ranking people, of course, hindi po, kaya sabi ko nga kanina, siguro kung bakit inassume ng marami na tatlo sila, because ito ay naaayon sa bilang ng mga gifts. Okay? Akala nila ito yung mga personal gifts nung tatlong sinasabi nila, nagkakamali po kayo. Hindi po yan mga personal gifts. Okay? Dahil obviously, kung marunong tayong talagang pag-aralan mabuting istorya, okay? Ito po ay talagang dahil sa sobrang nakilala nila ang Panginoon sa kanilang pagbabasa ng Biblia, sa sobrang naunawaan nila kung sino itong ipapanganak na ito at ano ang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Dito po nila ibinase ang kanilang ibibigay. Okay? At itong kanilang mga inalay na ito ay mayroong mensahe. Okay? May mensahe po ito na ibig nilang ipaalam sa ating Panginoong Hesus at mismong sa mga tao na nakapaligid. Marahil bago sila umalis, pinag-usapan nila ito. Nagkaroon pa sila ng konting deliberation, discussion. Anong dapat nating ibigay sa Kanya? Okay? At makita po natin, sabi ng ganon, una, what they gave is gold. Okay? Ang gold po, mga kapatid, is the most precious metal at that time and even now. Tama? Okay, medyo nadagdagan na lang. Another is platina. Okay? Pero mga kapatid ko, at that time, hindi pinapansin ang platina o white gold. Ang pinaka-importante doon, yung gold talaga. As in gold. Pure gold. Hindi nila kinakailangan doon yung Chinese, yung Italian gold. Okay? Pure gold talaga ang hinahanap nila doon. Meron ang hari doon na marunong kumilatis ng totoong ginto. At ito ang una nilang napag-uusapan na ialay sa Panginoon. Sabi po doon sa binasa natin kanina, Matthew 11, and opening their treasures, they presented him the gifts of gold. Siguro tinawag nila yung kanilang mga yung mga security nila, sabi nila gano'n. Okay? Bring the gifts. Sabi ng mga Magi, ako dumating ngayon yung alin pong unahin siya. Okay? Unahin muna yung gold. So makikita po ninyo yung pagkakasunod-sunod. Gold, frankincense, and myrrh. Tingnan po ninyo, maganda talaga to. Okay? Inuna nila yung gold sapagkat ang gold po, mga kapatid ko, sabi ko nga po sa inyo, pinaka-importanting metal. At sa panahon na yon, ang mga hari po, mga kapatid ko, ay mayroong malaking lalagyanan yan ng lahat ng mga klaseng ginto na kanyang koleksyon. Mga ibinibigay sa kanya ng mga kaibigan niyang karatig kaharian. Meron po sa inyo, kaya kung manonood kayo minsan ng mga Indiana Jones, ng mga King Solomon's Mine, alam po ninyo, nandun lahat yung collection niyo ng mga hari. Okay? Meron siyang malaki na special niya lugar na yan. Kaya yun ang hinahanap ngayon ng mga treasure hunters sa mga ganon. Okay? At para po yung event, mga kapatid ko, ang mga hari ay nangungulekta ng mga ginto. Okay? Kaya po, ang gold, nung ibinigay nila to sa ating Panginoong Hesus, may mensahe silang sinasabi. At ang mensahe nila ay ito, Jesus, you are our King. Are you here? Ito po mga Magi na ito, mga kapatid ko, they may be people who came from different kingdoms. Okay? At nagkasama-sama lang sila, nagkakita-kita lang sila because nakita nila yung one significant star. At alam po ninyo, nakita nila na ito ay hari at nung ibinigay nila yung gold, sinasabi nila kay Jesus Christ na ikaw ang aming hari. Kinikilala namin ang iyong pagiging hari. In spite of the fact na si Jesus Christ po ay nakatira lamang sa parang barong-barong sa panahon nating ito. In spite of the fact na si Jesus Christ po walang kamuang-muang at
walang itsurang dugong bughaw. Andiyan po ba kayo? Para lamang yung bata na isang toddler lang na nandiyan ngayon. Parang yung anak ni Sister Donna. Ganun na ang itsura. Walang itsurang king. And yet, mga kapatid ko, pinaliwala nila yung kanilang nakikita. Ang nakita nila rito, yung nakikita ng kanilang faith. Eh, nakita po ninyo mga kapatid. Okay? Minsan, ang mga tao, doon binabase nila ang kanilang pagsamba sa bagay na kanilang nakikita. At hindi hindi nila binabase sa bagay na meron silang pananampalataya sa Panginoon. And they gave the gold, saying, Jesus, you are our King. Mga anak ng Diyos, sa panahon nating ito, pwede mong sabihin, Jesus, you are our King, by giving your gold. Ang tanong po ninyo kung anong gold natin? Anything that we have. In your pocket, everything we earn, okay, from our work. Ito po ang gold during that time, at sa panahon nating ito, pareho lamang po ang gold. Alam po ba ninyo lahat ng mga papel nyo na yan na meron tayo? Sa mint po ng Japan, yung Japan Central Bank. Mayroon po yan basing gold bar. Kaya kung makikita po ninyo, pagka ang Central Bank ay maraming gold bar, ibig sabihin maraming pera ang mga Japanese. Ang Central Bank ng Pilipinas, pagka maraming gold bar, ibig sabihin maraming pera ang Pilipino. Pagka nangungunti yan, ibig sabihin nangungunti ang pera ng Pilipinas. Kaya nagre-reproduce sila ng mga bagong papel dahil may mga bagong gold bars, dahil kumikita ang bansa. Ganun po yan. Okay? Kaya kung medyo may alam po kayo ng konti sa finance and economy, yun po ang ginagawa niyan. Kaya po, the more na ang kaharian ay maraming ginto, the more na mayaman, okay, ang bansa. Okay po? Kaya madaling malaman yan. Now, tingnan po natin mga kapatid. Sa panahon nating ito, you can give your gold to God. You can say, Jesus, you are my King. By giving what you have to God. Amen? Amen? Okay? Second, yung tinitreasure mo. Ang ginawa po nila ay incense. Ang incense po, yung tinatawag na frankincense. Okay? Insenso ay, alam po ninyo, ito po ay ginagamit sa loob ng templo. Okay? Sa loob ng templo, sa panahon natin ito, ginagamit din dito sa Japan yan, sa loob ng templo, sa mga Buddhist temple, di ba? Okay? And usually, kung bakit ang incense po, sabi ro, no? They gave gifts of gold and frankincense. Hindi po Frankenstein, ha? Baka may Frankenstein nag-iisip dito. Incenso. Okay? Okay? Yung frank po na ito, it's something na flavor ng incenso, alright? Okay? Flavor lamang po ng pero incenso po talaga yan. Okay? Ito po ginagamit sa loob ng altar, at kung bakit po ginagamitan ng incenso yung usok niyan, it represents the prayer of the people. Pagka yan po ay nilipad yung prayer na yan, okay, makakarating yan sa Diyos. Ganyan po ang ganyan po ang amoy niyan ay makakarating aabot sa trono ng Diyos. Yan po ang sinisignal ng ng incense. Okay? At